So guys, Senator Bong Revilla Jr. Okay, so makikita mo dito pagkapasok niya sa entrance. So ito naman po sir, ang tawag natin dito ay vara de mando po sir. Ano po siya, para po siyang cane or cane po na pagmamayari po ni Benigno Aquino. Dito sa part na to, yung picture po nila ni General Emilio Aguinaldo mula pagkabata hanggang pagtanda po niya. Po sa part po na to, makikita niyo po dito yung bowling alley po ng bahay. Makikita po natin dito yung mga personal na gamit po ni Emilio Aguinaldo. The first president in the Philippines kung saan niled niya itong Philippine Forces against Spain in the Philippine Revolution noong taong 1896 to 1898. Ito po si President Emilio Aguinaldo Y. Fami. Si Emilio Aguinaldo Y. Fami ay pinanganak noong March 22, 1869 in Cavite, El Viejo, present-day Kawit in the province of Cavite. At dito mismo sa harap, ginanap yung Philippine Declaration of Independence from Spain noong taong June 12, 1898. At ngayong araw pala ang celebration ng ika-126th anniversary of Philippine Independence and Nationhood. At ngayong araw ay pasyalan natin ang bahay ni Emilio Aguinaldo. Ang shrine na to is the ancestral home of Emilio Aguinaldo. Ang bahay na to ay mahigit 14,000 square meter. Ito ay divided into 3 sections. Yung main house on the west side of the building, the family wing on the east, and the tower located sa gitna. At meron itong mahigit 7th floor. Itong bahay na to ay dinonate ni Emilio Aguinaldo sa government. Ngayon, itong bahay ay isang museum kung saan makikita ninyo itong Aguinaldo's memorabilia and other historical artifacts. Okay, tara, pasyalan natin ngayon itong Aguinaldo Shrine dito sa Kawit, Cavite. Nandito tayo ngayon sa Kawit, Cavite. Kaka-exit na natin dyan sa may Cavitex. Itong pupunta natin ngayon, itong bahay ng first president sa Philippines, si Emilio Aguinaldo. Yan. So sa mga hindi pa nakapunta dito ngayon, ito pala ay dating bahay tapos na-convert na nila ito sa museum. Kung nandito na kayo sa Cavite pala, makikita nyo itong mga tinatawag nilang baby bus. Ito mga malilit na bus. Oh. Yan. So malapit na dito, mga ilan minutes lang. Ayun gabi, no? Ito yung mga baby bus dito. Ito na yung bahay Emilio Aguinaldo. So dito yung entrance na. Maraming mga Philippine flag ngayon dito. Okay, nandito na tayo sa harap ng bahay ni Emilio Aguinaldo. Pero pakalawak pala na. Pagpasok nyo, meron ng kondito. Pwede bumili ng mga kanyan pagkain. Tapos yung parking naman dito sa likod, malawak din siya. Maganda sa parking dito, may mga puno. So tuwing Independence Day pala dito, merong concert na nagaganap. Kaya ito ngayon, nagre-ready sila sa setup dito. So dito maraming mga sulat. Saka dito mga signature. Anyway, so ito na yung pinakaharap ng bahay ni Emilio Aguinaldo. Diyan yung ni-proclaim yung Philippine Independence against Spain. Yan, pinakaharap niya. So itong bahay niya, dinonate niya to sa Philippine government mga 1 year bago siya pumanaw. At itong bahay naman to ay na-convert siya ngayon into museum.
Etong bakod ng bahay pala, halos original pa yan. Tapos itong bahay na to, para siyang nipahat dati. So, inayos lang yung bubong nito. Mahigit more than 100 years old na itong bahay, pero kung na rin ilang beses na rin na-restore ito. Ito na tayo ngayon sa harap ng bahay ni Emilio Aguinaldo. Yan yung sa harap. So itong nakikita nyo ngayon, kabayan, yung mga bakod dyan, yan ay yung original pa. Okay, nandito na tayo ngayon sa likod ng bahay ni Emilio Aguinaldo. So dito muna tayo sa labas. Dito yung puntod. Dito nilibing mismo si Emilio Aguinaldo. Ngayon, meron kayong makikita mga ibang mga bahay dyan. Ito naman siya. Ito po yung public CR. And then itong first floor sa mga souvenir shops. Sa second floor naman, yan po yung sa conservation. Kumbaga, dyan sila nag-store ng mga gamit. Malawak tong backyard, no? Ito siya, dinagdagan na lang nila to. Restroom. Ito naman, dito yung parang labahan nila dati. Napakalaki, oh. Wala ba ito siya? Original pa. Oh, merong mga malaking kon dito, oh. Wala na siyang tubig dito. Tapos biyak-biyak na rin yung iba. Ito yung tinatawag nilang sarado to siya. Tapos yung dating public CR, ito yun. Sarado na. So, nandun na yung bagong CR. Yun guys, dito na tayo sa entrance kayo, no? Ang tawag natin dito ay Vara de Mando po, sir. Ano po siya? Para po siyang cane or cane po na pagmamayari po ni Benigno Aquino, the third po. Naiwan niya po yan dito, sir, or iniwan niya po yan dito nung grand opening po itong silo na, yes po, nung 2015 po. Tapos yung, actually, sir, yung nasa harapan niyo po ngayon ay isang replica na lang po. Pero yung original po kasi is naka-preserve po somewhere. Part na to, yung picture General Emilio Aguinaldo mula pagkabata hanggang pagtanda po niya. Original to, ma'am? Yes po, sir. Yan po yung itsura po niya simula po ng pagkabata. Dito mga 20s. Yes po. Pero tapos ito, sir, I think he's 79 years old po sa picture po na yan. Po sa part po na to, makikita niyo po dito yung bowling alley po ng bahay. Bowling. Ayan po. Before po, mano-mano, since hindi pa po uso before yung technology, mano-mano, pag may bola po, mano-mano po siyang tinatayo po ulit. So kung magtitira ka ng bola, ikaw tatayo doon mismo? Yes po. May nakatayo po sa dulot na magtatayo po ng mga pins. Okay. Yes po. Tapos kung yung mapapansin niyo po, hindi po siya yung usual na bowling alley na maliit lang po or maikse. Mahaba po siya, sir. Makikita po natin dito yung mga personal na gamit po ni Emilio Aguinaldo. Nandiyan po lahat ng ginamit po niya or yung uniform po niya. Original pala ito? Yes po, sir. Wow. Kahit po yung wallet po niya, nandiyan din po. Ito siya, paano nakuha to dito? Nung dinonate nyo na yung bahay, naiwan na dito yan? Opo, sir. Kasama na po yan, sir, sa parang pag-donate. So, mahigit po na ito, ma'am, no? Hindi pa mabot ang 100 years old siguro to, di ba? Hindi pa naman po, sir. Since 1964 po siya namatay. Okay. Then, ito po, sir, kung tatanong niyo po, yung parang timer po na yan, we call it as thermohygrometer po. Ayan po yung nagsusukat po ng temperature sa loob po para mas ma-preserve pa po natin yung mga gamit po na nasa loob. So kung modern pala yan? Yes po. 5 times a day po siyang chine-check. Bakit? Kailangan i-maintain yung temperature dito? Yes po, kasi sir, pag masyado pong mainit, mas madali pong masira yung mga gamit. Okay. Aguinaldo. History. Yes po. Yung before po, ang tawag, kilala po before ang kawit as Cavite el Viejo. Viejo means luma and Nuevo means bago po. Tapos kaya po siya naging kawit kasi po,
inihalin tulad po siya sa isang net or panghuli po ng isda kasi po yung kawil. So kaya po siya naging kawit. At the same time po, kaya po Cavite kasi before po may mga Kastila pong dumaong sa dagat, tapos nagtanong po sila before sa mga mangingisda, tapos ang pagkakatanong po nila kung nasan daw po sila, ang sinagot po sa kanila is Kawit Pero since ang mga Kastila po is bulol po sa W, ang pagkakarinig po nila is Cavite. That's why dun po nagsimula yung Cavite. Tapos Santa Maria Magdalena, siya po yung patrona ng Kawit. At the same time po, sa kanya po kinuha yung isa pa pong tawag kay Emilio Aguinaldo, which is yung Magdalo. Yan po. Ito pa lang po yung ganyan pa lang po yung bahay ni Emilio Aguinaldo. Yes po. Yan po yung original. Lipahat pa lang po siya. Pero sir, kung makikita nyo po, yung mga bakod po, at the same time yung mga gate, original po siya. Kung ano po yung meron dyan ngayon, ayun po rin po yun before. Pero meron na siguro konting ni-restore na part doon. Yes po, nag-start po ng renovations 1890s to 1920s po. Before po kasi, ang meron pa lang po yung mismong Nipa Hut, tapos pinalagyan lang po ng left wing, which is yung malapit po sa Watchtower. Okay. Yes po. Tapos ito po, si Emilio Aguinaldo po is pang-pito po sa 8 magkakapatid. Ito siya. Yes po. Tapos ang nanay po niya ay si Trinidad Fami. Ang tawag po sa kanya ay Kapitana Teneng, since ang asawa po ni Trinidad Fami ay isang gobernadorcillo po. Magdalo founders po. Andiyan po yung andyan po yung magkapatid na Daniel Tirona, at the same time Candido Tirona, which is yung best friend po ni Emilio Aguinaldo. Tapos yung magpinsan po Emilio Aguinaldo and Baldomero Aguinaldo. Ano ba ito, ma'am? So, this is the diorama po ng laban po sa may Binakayan. This is the first major win po in the history. Kalaban po nila dyan yung mga Espanyol. So, ang surprise element po dyan sa mga Espanyol is yung shield po, na kung tawagin ay trinchera. It was made po by General Evangelista, an engineer po from Belgium. So, nung nalaman niya po, Filipino po siya. Nung nalaman niya po na nag-start na yung revolution, umuwi po siya ng Pilipinas to help. And then, namatay po dyan yung matalik na kaibigan ni General na si Candido Tirona. Yes po. So, akala niya po wala na po mga Kastila, pero meron pa po pala isa natira, namatay po siya. Ayan. So, dyan po na-earn ni General Emilio Aguinaldo yung pagiging general niya, sir. Dito. Yes po. Aguirre sword. So, Okay. nung sa labanan po nila sa Imus, kalaban niya po si General Aguirre. Nalaglag po ni General Aguirre itong sword na to. And then, nakita po ni General Emilio Aguinaldo na may nakalagay po na The Toledo 1869, which is the same po sa birth year niya na 1869. So, akala niya, so naisip niya po na parang meant to be sila nung sword, since yung birth year po, parang destined po sila. So, ginawa niya po siyang commanding sword. Original pa to? Yes po. Ang original po dyan yung eagle, and then yung galing po sa Sorda, and then ang sumunod po na nalagay na lang po ni General Emilio Aguinaldo is N po. Parang watawat and mga stars. Okay. Yan. Tawag po natin dito ay brails. Brails? Para po sa mga kapatid. Blind? Yes, for the blind. Okay. Para po alam po nila yung nakikita, yung pinapakita po namin habang nagsasalita po kami dito. Diorama ng panunumpa sa tansa. So, as you can see po, nanalo po dun si General Emilio Aguinaldo sa pagka-presidente. Pero nanalo po siya dyan due to absensya. Since nung naghahalal po ng presidente or nagbobotohan po, ay nasa paghahanda po siya sa labanan sa may Pasong Santol. And then, binalita na lang po sa kanya ni Chris Polo na kapatid po niya na nanalo nga po siya sa pagka-presidente. And then, yung vice-presidente niya po ay si Mariano Trias. Part na to, matatagpuan niyo po yung bomb shelter na kung saan dati po siyang balon na ginawa pong bomb shelter. Bali, ang entrance po nito or para po makapunta sa lugar po na yan is makikita niyo po sa second floor po, yung family dining table po doon. Parang secret passage? Yes po, secret passage. Bali, yung table po doon sa taas, sir, na-open po siya na parang kabaong po or coffin. And then may tali po, pababa po dyan sa bomb shelter. So, anong purpose ito? Bakit dadaan ka dito? Bali, kapag may mga kalaban po sila noon, sir, or may mga sumugod po noon na ayan po dito yung masisilbi nilang taguan po. Parang emergency exit? Yes po. Okay. So, original pa taguan ito dito po, ba? yes po. Bali, balloon po talaga siya dati, sir. Ginawa pong bomb shelter. Then, dito rin po, sir, sinasabi na may daanan po or tunnel
papunta po sa simbahan po ng Kawit. Layo nun. Yes po, 500 meters away po, sir. Bali, kung nakikita niyo po yung sarado po sa gitna po, Oo. nakasarado na po siya dahil before po i-donate itong bahay, bago po mamatay si General Emilio Aguinaldo, i-donate niyo po itong bahay sa government po. Pinasarado na po yung daanan na po yan. But sculpture po siya ni Inang Bayan. Makikita niyo po siya mamaya din sa second floor din po, sa taas po, sa Kisame. And then, ang vision po dyan ni General Emilio Aguinaldo, as you can see po, yung sa may kamay niya po, may chain po siya dyan. Kung hindi pa po nakakaalis yung chain po. Sa taas po, makikita niyo yung sculpture po doon, nakatanggal na po yung chain. Dahil ang vision po doon ni General Emilio Aguinaldo is malaya na po yung Pilipinas sa mga nananako po noon sa atin. Links and pins po, ito po yung mga nilalagay noon sa uniform po ni General Emilio Aguinaldo. Original pa to? Yes po. Wow. So, kompleto pa to o meron ng kulang? Bali, may mga kulang na din po dyan. Okay. Ito pala yung tsura ng mga pin dati, no? Si Dr. Jose Rizal, no? Nandiyan, no? Opo. Okay. Dito naman po, ito po yung mga agimat po noon ng mga Kabiteño po. So, ginamit ni Emilio to? O... Bali, Collection po, binigay po yan ng mga Kabiteño po noon na sinuunang Kabiteño po. Okay. Sige. Dasal po. Ayun naman po yung mga dasal. Mga sulat dati to? Opo. Mga anong taon to, ma'am? Bali, wala pong nakalagay po dyan kung ano pong taon po. Pero ito na, pero pa na. Nakikita mo talaga na fade na, no? Ito wala Opo. na siya. Ito yung mga itsura ng mga papel dati tsaka sinusulat nila. Bali, Filipino ba yan? Tagalog ba yan? Bali, Tagalog po sir, pero Tagalog, ano po yung surat nila. Malaka, Maro. Po is yung Philippine flag, ito po yung nakadisplay po yan sa office po ni General Emilio Aguinaldo po. Bali, ang original flag po is yung may mukha po yung original flag, and then nakalagay po siya sa private museum ng mga Aguinaldo po sa Baguio. Po yung life-size picture po ni General Emilio Aguinaldo na kinuhanan pa po noon sa Baguio. Bali, si General Emilio Aguinaldo po is may taas po or height na 5'3" po. 5'3"? Yes po. Portrait po. Life-size portrait po ni General Emilio Aguinaldo. Anong taon to siya, ma'am? 1920s po. Ganda. Cavite po ay ng flag. And then ito po yung flag na si General Emilio mismo nag-design. Tsaka yung Acta de Proclamación po, de Independencia. Then ito po yung ginamit niya pong libro na kung saan sinulat po ni Ambrosio Bautista. And then ito po yung ginamit na libro nung nanumpa po siya ng Independence Day po. Then ito po yung mga libro po na ginamit, sinulat ni General Emilio Aguinaldo po. Nasaan na yung mga book na nito, ma'am? Bali, nakatago na Nakatago po. Bali, na ito siya. po kasi isa na lang replica din. Replica na lang to? Opo. Ang megawire po is ang T-Bait po. Ang size po ng pan is size Size 8. Size 8. Malaki Yes, din pala, sir. no? Ito yung sapatos niya, ito, chinelas. Opo. Wow. Then, makikita nyo rin po, sir, dyan yung camping set. Yung camping set po is, natuturn po siya to table po. Kaya mapapansin nyo po, meron pong ganyan. Ay, camping set niya, kompleto na. May mga Opo, tubig. may and then- tumbler na po, may kutsara tinidor, then yung mga ibang po, ginagamit niya rin po. Wow. Siya mismo gumamit ito, no? Opo, sir, siya po mismo. Then Okay. yung boots niya po, yan po. Camping set. Yan, natago pa Then, din. sa lakot, sir, Ano yung salakot, ma'am? nilalagay po yan sa ulo, sir. Okay, parang sombrero. Opo, parang sombrero po. Then, presidential sash set. Ayan po. Okay, wow. Kanya presidential sash. Then, epaulet. Nilalagay po yan sa shoulder strap. Then, ito naman po yung undership, sir. Yan po. Handkerchief ito? Opo. Then, also the campaign materials, sir, na ginamit niya po during his election po. Back, sir, di po nag-use si General ng
Yossi. Yossi po, but binibigay niya po yan sa mga bumibisita po sa kanila. Like, sir, kunyari, hotel, may complimentary po. Ganito kalaki yung sigarilyo dati. Cigar box. Opo, cigar box. Original pa to. Opo, sir, original. Siguro sobrang luma, hindi mo na magamit yan. Then, tray with pens. Kalikot, sir, ayan po yung sa nganga po. Dati, before. Ito sa kwento, sa bunganga. Opo. Okay. The ceremonial key, chess set, sir. Ayun po yung favorite sports ni General Emilio Aguinaldo. Also, the canes po. The canes. Okay. Dati, sir, kapag meron canes is parang mayaman. Ganun po. So, ginagamit mo lang to pag, Very well. pag medyo hirap ka maglakad, do. Opo. Ngayon po, yung mga canes po ngayon is ginagamit po kasi matanda, no? So, ito kahit maayos yung lakad mo, pwede mo gamitin to. Opo, sir, kasi dati po sumisimbol po yan na Mayaman very ka. well. Ganun. Yun ang first floor ng bahay ni Emilio Aguinaldo. So, medyo mahaba siya. Abangan nyo itong kasunod, itong the main house. Dito matatagpuan itong mga kwarto at mga iba pa. So, dito na yun sa second floor.